Ang sakit sa'min, para sa'min masakit siyempre ginawa nilang disable yung anak namin, eh. Habang buhay yung inalis nila sa anak ko, eh. Ala naman pong ginawa sila eh. Para lang po kung pinag-aralan nila sir eh. Binuksan nila po ako, ala pong nangyari. Dalawang kaso ng umano'y kapabayaan sa pag-oopera ang idinulog sa aming tanggapan. Una, tungkol sa napipintong pagputol sa kaliwang kamay ng isang bagong silang na sanggol sa Parañaque City. Pangalawa, isang tricycle driver naman sa Bataan na sumalang sa operasyon at biniyak ang tiyan. Nanatili pa rin ngayon ang iniindang karamdaman. Ano nga ba ang dahilan niyan at sino ang dapat managot? Itinuturing na biyaya nina Adrian Jasper Cruz at Maria Leonides Rioferio ang pagsilang ng kanilang ikalawang anak na si Baby Aiden nitong 10 ng Mayo sa ospital ng Parañaque District 2. Sa loob kasi ng 12 taon, muli silang nagkaanak na lalaki. Pero ang kanilang saya napalitan ng pagdurusa nang madiskubring may komplikasyon pala si Baby Aiden. Bago siya mailabas, nakakain na po ng dumi si baby. Then, after po nun, nilagay po si baby sa NICU kasi hindi daw po siya makadede ng maayos. Inabot ng higit 1 buwan sa Neonatal Intensive Care Unit o NICU si Baby Aiden. Tinamaan siya ng sepsis with pneumonia, meningitis, anemia at iba pang sakit dahilan para mamayat ng husto ang sanggol. Noong ika-14 at ika-15 ng Hunyo, sinalinan si Baby Aiden ng dugo. Pero kinabukasan, doon na nakita ng pagbabago ang kaliwang braso at kamay ng sanggol. Pasa na po siya. Pasa pa. Sabi ko, ang laki po pala ng pasa, sabi ko sa nurse. Tapos pinapahiran nila ng mupirocin ba yun, ng gamot. Nakala ko mawawala lang din doon. Pangatlong araw, patay na nga yung tip niya. Sabay for transfer na kami. Mula sa mga daliri, umakyat ang pangingitim hanggang sa braso ni Baby Aiden. Kung titignan, mistulang nasunog ito at nagmukhang uling sa itim. Tumagal pa ng ilang araw ang lagay ni Baby Aiden bago tuluyang nailipat sa Philippine General Hospital. Sa PGH, agad na nilapatan ng luna si Baby Aiden na tumagal ng higit 3 linggo sa ospital. Pero ang nasirang kaliwang kamay ng sanggol idiniklara ng walang pulso ng mga eksperto at kinakailangang i-amputate o putulin. Ang sakit sa'min, para sa'min masakit siyempre ginawa nilang disable yung anak namin, eh. Habang buhay yung inalis nila sa anak ko, eh. Nang puntahan ng aming programa ang ospital ng Parañaque District 2, iginit nilang hindi sila nagpabaya sa sitwasyon ng sanggol. Sadya lamang daw na maraming komplikasyon si Baby Aiden pagkapanganak na agad naman nilang nilapatan ng lunas. Nung panganak ni baby, nagkaroon ng tinatawag na poor shock, so hindi naglalatch yung si baby. Yun yung naging reason kung bakit siya nadala sa ating neonatal ICU. So unfortunately, maraming mga naging condition si baby, may problema sa puso, may bukas sa certain na part ng puso niya, and may iba pang komplikasyon. Yung iba, nangailangan ng mga ibang treatment such as kailangan na-intubate pa siya. Sa kaso naman ng namatay na kaliwang kamay ni Baby Aiden, nilinaw ng ospital na hindi nila ito pinabayaan at sinigurong nabibigyan ng karampatang atensyon. Pero dahil limitado lamang daw ang kakayahan ng ospital, nagpasya na rin silang i-refer na sa tertiary hospital gaya ng PGH ang kaso ni Baby Aiden. Hinarap din ng ospital ang mga magulang ng sanggol para makapagpaliwanag sa nangyari. Medyo nabigyan naman ng linaw kahit papano, pero sana mas lumalim yung investigasyon nila sa nangyari sa kamay ni baby para malaman natin talaga kung sino yung dapat managot, kung may kapabayaan talaga na nangyari para mabigyan linaw at saka mabigyan ng hustisya yung pagkawala ng kamay ni baby na habang buhay niyan dadalhin. Sa bayan po ng Morong, Bataan, halos 2 buwan ng tigil pasada ngayon si Arnel Robles, isang 57 taong gulang na tricycle driver.
Nitong Hunyo kasi ay sumalang siya sa colostomy reversal surgery. Ito po yung pagsasara ng butas sa tiyan at pagbabalik ng daluyan ng dumi sa kanyang puwitan sa Bataan General Hospital and Medical Center. Pero nang matapos ang naturang operasyon, namulat na lang si Arnel na tila wala namang nangyari sa operasyon. Pagkagising ko po, yung colostomy ko po, nakalabas pa rin po. Taka po ako kung bakit. Kinabukasan po, nirubing po ako nung doktor na nag-opera po sa akin. Sabi niya sa akin, ay sir, pasensya na po kayo. Hindi po namin may naikabit dahil po yung pantog nyo po saka yung laman, nagdikit na po. Wala po kaming gamit dito. 2023, unang inoperahan si Arnel sa bituka matapos ma-diagnose na may cancer sa colon. Kabilang sa ginawa ang pagbubutas sa kanyang tiyan para doon pansamantalang dumaloy ang kanyang dumi. Matapos ang 3 taon, sinabihan siya ng doktor na muling magpa-opera para naman takpan na ang butas sa tiyan at idugtong ang bituka sa kanyang puwitan. Pasado sa lahat ng pre-operation check-up si Arnel gaya ng X-ray, ultrasound at CT scan at magnetic resonance imaging o MRI. Kaya naman ipinagtataka niya kung bakit hindi nakita ng ospital ang sitwasyon ng kanyang pantog at laman sa puwitan bago isinagawa ang operasyon. Kako, ay biniyak niyo ho yung tiyan ko. Umaasa po ako na may babalik ko dahil ginawa ko naman lahat yung kuhay niyo. Ay kung namatay ho ako sa pag-opera niyo ho sa akin, ano na, paano ho yun? Ay wala ho tayong magagawa. Yun lang ho ang kuha nila sa akin lagi. Ay pinahirapan niyo, para niyo akong ginawang baboy. Tumangging magpaunlak ng panayam ang Bataan General Hospital and Medical Center. Sa isang liham, ipinaliwanag nilang hindi dahilan ang kakulangan nila ng kagamitan kaya itinigil ang operasyon kay Arnel. Nahirapan daw mga eksperto na mahanap ang kanyang distal bowel o dulo ng kanyang bituka na dapat ikukonekta sa kanyang puwitan. At sa pangambang may masagi pang ibang organ at manganib pa ang buhay ni Arnel, nagdesisyon daw ang doktor na ihinto ang surgery. Para kina Arnel at mga magulang ni Baby Aiden, hindi sapat ang paliwanag ng ospital lalo't sariwa pa rin ang sugat at sakit na dinanas nila sa loob ng naturang mga pagamutan. Kaya naman ang kanilang mga kaso atin na rin ay dinulog sa Department of Health. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng ahensya sa nangyari at kung dapat bang panagutin ang ospital at ang mga medical personnel na tumutok sa mga pasyente. Samantala, nag-abiso naman ng kahandaan ng PGH na suriin at isalang sa operasyon ang mga pasyente para sa tuluyang pag-amputate kay Baby Aiden at sa inaasam na colostomy reversal surgery ni Arnel. Bayan, mandato po ng mga ospital, lalo na ang mga pampublikong ospital na tutukan ang kalagayan ng mga kababayan nating nangangailangan ng atensyong medikal. Kaya naman, bilang kakampi niyo po sa Senado, sisiguruduhin nating may sapat na kagamitan at magagaling na mga medical experts ang mga pampublikong ospital sa bansa. Dahil wala dapat pasyenteng nagrereklamo na napapabayaan o di kaya ay parang napaglaruan lamang. Ako po si Erwin Tulfo, ang kakampi ng mga inapi.